Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos na nagbibigay ng salita niya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise God. Purihin natin ang Diyos. Amin nga dato'y pagalawan tayo niya ako. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Madaydayo ka ako, madaydayo ka. Hallelujah. Buksan natin mga labi, pasalamatan natin sa Jesus. Bless your name, Lord Jesus. Come on, hallelujah. Hindi bukas ang pagsigaw. Ngayon, mga kapatid, hallelujah. Hindi Martes ngayon, mga kapatid, hallelujah. Pagpupuli sa Diyos. Hallelujah, ngayong araw. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Madaydayaw ka ako, Diyos. Hallelujah. Hindi kami papayag, Panginoon, na walang sasamba sa pangalan mo, Panginoon. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay tapat, hallelujah. Ikaw ay pinagbabago. Ikaw ay makapangyarihan. O Diyos, ikaw ay kasama namin, Panginoon. Purihin ka ng banal. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Pupunayin namin ang iyong tahanan ng pasasalamat. Pagpupuri, pagsasamba, Panginoon Jesus, purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Malakas na palakpak sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Hallelujah to God. Blessed be the name of the Lord. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung pag-aralan natin ang kaharian, mga kapatid. Amen. Minsan nga nangyayari ito dito sa mundo. Pagdadating si Mayor,
Dadating si gobernador, mga kapatid, naghahanda ang mga tao. Amen. Naghahanda yan. Malayo pa, nakangiti ka na. Amen. Meron tayong tamang ugali, mga kapatid. Dapat, lalo na sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Siya'y hari ng mga hari, mga kapatid. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Pag alam natin ang tamang pag-uugali sa harap ng hari, mga kapatid. Ang sabi nating lahat, mga kapatid, at tinuturo ng salita ng Diyos. Pag nagsalita sa iyong hari, mga kapatid, amen, mangyayari ang sinabi ng hari. Ay tulungan tayo ng Diyos, amen. Sa lahat ng nangangailangan ng tulong ng hari, mga kapatid, amen. Kailangan natin ang salita ng hari sa ating mga buhay. Shall we say praise the Lord? Hallelujah, madaydayo, ti Apo, madaydayo, ti Apo. Buksan natin mga puso, mga kapatid. Amen. At pakinggan natin ang mga salita ng Diyos na ating babasahin at pag-aaralan ngayong buwan ng Mayo, May 24, mga kapatid. At maganda na nagkikita tayo lagi, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Inang, tader tayo? Pilitin tayo? Tader tayo? Amen. Sige, pilitin tayo. Subukan natin kung kaya. Okay. Praise God. Ayan. Pag magbasa tayo ng salita ng Panginoon ay tatayo tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. So, by my observation, sabi ko, kanina habang nagpupuri tayo at nagsasamba, iniisip ko itong ituturo ko, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ito ay tunay na kailangan nila. Amen. Kaya sabi ni Lord, sa Thursday, alam mo na yung sasabihin mo sa Thursday, sabi ng Panginoon kanina sa akin. Ay sabi ko, Lord, sige, ako. Dahil maraming mga tao naguguluhan. No, maraming taong naguguluhan. Kaya sa tulong ng pagtuturo ng salita ng Diyos, tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, upang ang ating paglilingkod ay patuloy na mayroong direksyon sa Diyos. Dahil pag may direksyon ng paglilingkod natin, may nangyayaring maayos sa buhay natin. Amen. Kapag tayo'y tunay na naglilingkod sa Panginoon. Kaya i-check natin yung sarili natin. Tignan natin. Saan na tayo nakarating? Ano nang nangyayari sa atin? Dahil, ulitin ko, kung tayo'y nasa direksyon ng Panginoon, meron tayong magandang nararating, mga kapatid. In the book of Luke, chapter number 10, Luke chapter 10, magsisimula tayo magbasa sa verse 38. Ayan. Okay, sa mga walang Biblia, makinig tayong maigi, mga kapatid. Bigyan natin ng daan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Now, it happened. As they went, that he entered a certain village. Pumunta sila sa Bethany, mga kapatid. Ang tinutukoy dito na pumunta ay ang mga alagad kasama ang Panginoon, mga kapatid. And a certain woman named Martha welcomed him into her house. So isang bahay doon, mga kapatid, ay winelcome ang Panginoong Hesukristo.
I pray to God na ang bawat tahanan sa Santa Cruz ay welcome ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Verse 39, and she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard His word. So doon sa loob ng bahay, nandoon si Marta, nandoon si Maria, at nandoon si Hesukristo, mga kapatid. Siguro yung iba nasa labas. And then verse 40 says, but Martha was distracted with much serving. Okay? Si Martha ay distracted ng maraming paglilingkod o gagawin para sa Panginoon, I suppose. And she approached him and said, mga kapatid, noong si Mary daw ay nandoon sa paanan ng Panginoon nakikinig, nakaupo ang Panginoon sa paanan, nandoon si Mary nakikinig, mga kapatid. Si Marta, trabaho ng trabaho, eh napapansin niya, mga kapatid, napapagod na siguro siya, abala siya, ay gawa siya ng gawa, mga kapatid. Ang ginawa niya, pinuntahan niya yung Panginoon, sabi niya, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Sabi nung ni Marta kay Lord, Panginoon, ano ba ito? Wala ba akong kasama na sa paglilingkod sa iyo? Hinahayaan lang nila ako ni Maria. Sabi niya, hinahayaan lang ako. Si Maria, nandyan lang sa paanan mo. Ako ng trabaho, sabi ni Marta, mga kapatid. Kaya sabi niya kay Lord, mga kapatid, Lord, sabihin mo sa kanya, tulungan niya ako. Mga kapatid, inutusan niya si Jesus. Pati yan nalang kinausap si Mary, no? Sabi, Lord, utusan mo si Maria na tulungan ako. Minsan sabi ko kanina, dapat pag kilala mo yung kausap mo, dapat i-adjust mo yung ugali mo, mga kapatid. Si Lord yung kausap niya. Sabi niya, Lord, utusan mo nga si Mary, sabi niya. Utusan mo nga si Mary. At sumagot ang Panginoon. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Masyado kang nag-aalala at naguguluhan sa maraming bagay. Ang sabi ng Panginoon, but one thing is needed. Tingnan ninyo, kapag kayo ay nakasentro sa Panginoon, meron talagang gustong mag-istorbo sa inyo, mga kapatid. Uulitin ko yan. Binanggit ko yan nung Huwebes, ang pinaka-atake ng kaaway, pag nagdesisyon ka na maglingkod sa Panginoon, doon mo na mararamdaman yan. Pero kapag hindi ka pa nagdidesisyon ng buong puso mo at kaluluwa na maglingkod sa Panginoon, hayaan ka ng kaaway, mga kapatid. Walang atake, walang panggugulo. Pero kapag, ayan, mga kapatid, ikaw ay nakafocus sa Panginoon. Sabi ni Martha kay Lord, Lord, sabihin mo kay Mary, samahan niya ako. Wala nang kasama si Lord doon, mga kapatid. Nakalimutan na niya na pumunta si Lord doon para sa kanila. But one thing is needed, sabi ng Panginoon, and Mary has chosen that good part.
Isa lang ang kailangan dito, sabi ng Panginoon. At si Mary, pinili niya yung mabuting bagay, which will not be taken away from her. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa araw na ito. Buksan natin patuloy ang puso natin sa Diyos. Punuin natin ang salita ng Panginoon at hayaan natin ang presensya ng Panginoon na siyang maghari sa ating mga buhay. Yumukod tayo at manalangin, isipin natin ang Panginoon. Praise your holy name, Lord Jesus Christ. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa lugar na ito. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang pinakamahalaga sa araw na ito, Panginoon, at magpakailan pa man. Ikaw ang laman ng puso namin. Ikaw ang laman ng isipan namin. O Diyos, O God, hallelujah. Kinakalagan namin, Panginoon, ang iyong makapangyarihang salita. Hallelujah. Kasama mo ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. We release the power of the Word of God in the name of Jesus. Pagministeryo ang salita mo sa aming buhay. O Banal na Espiritu, liwanagin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah to God. Hallelujah to God. Kinakalagan namin ang tinig mo, Panginoon. Marami na kaming narinig na salita, O Diyos. Ngunit kailangan namin ang salita mo, Panginoon, sa buhay na ito. Purihin ka, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Magsalita ka sa bawat puso sa araw na ito, O Diyos. At maluwalhati ka. Maging pagpapala ito sa mga mananampalataya, Panginoon. At gawin mong mananampalataya ang mga nakikinig, Panginoong Diyos, sa kapurihan ng iyong pangalan. Maghari ka, Panginoon, sa pagkakatipo na ito. Tugunan mo ang pangangailangan ng iyong mga anak, O Diyos. Kahabagan mo ang bawat isa. At dalangin namin, Panginoon, ang tinig mo'y makarating sa bawat puso, hindi lamang dito. Sa lahat ng puso, Panginoon, ang tinig mo na ay makarating, O Diyos. Sa ikaliligtas ng kanilang mga kaluluwa, Panginoon. Be glorified, Lord Jesus, today. Maghari ka, Panginoon. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat sa sarili namin ay wala kaming magagawa. We claim the victory, Lord, hallelujah, sa iyong biyaya, sa iyong tulong, Panginoon. Umaasa kami at tumatayo, Panginoong Diyos, sa iyong presensya. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, maluwalhati ka, Lord. Let your will be done, Lord Jesus Christ. Purihin ka, O Diyos. Itong aming dalangin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Di palakpakan tayo kay Diyos na kapsat. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Padayawan tayo kaya mo. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory. Forever and ever. Sige, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sige, padasam, Sister Amelita, palakpak. Sige, padasam. Hallelujah. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, padayawan tayo kay Apo. Hallelujah. Sige, padasam. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Palakpakan tayo kay Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Palakpakan tayo kay Apo. Palakpakan tayo kay Apo. Naimbag kay Diyos. Hallelujah. Naimbag kay Diyos. Naimbag kay Diyos. Hallelujah. Tunay nga ang salita ng Diyos ay makakatulong sa buhay ng tao, kaya pakinggan nating maigi ito, mga kapatid. Amen.
Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito pa lang sa title tapos na mga kapatid Mahaba-haba yung title, kaya sa title pa lang, tapos na yung mensahe, Billy. Okay? Tinitingnan ko yung mga itsura ninyo Dahil ang salita ng Panginoon ay nagsasabing, don't worry too much. Ang sabi sa iyo ng Panginoon, don't worry too much, do what is needed. Huwag kang masyadong mag-alala. Gawin mo lang yung nararapat gawin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon minsan pa, mga kapatid. Hallelujah. Gawin natin ang nararapat. Amen. Gawin natin ang nararapat. Hallelujah. Huwag kang pumayag. Hallelujah. Naguluhin tayo ng anumang bagay. Hallelujah. Gawin natin ang nararapat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. God bless you. Mabaling kayong pagawin. Padaydayaw tiapo. Amen. Ayan. Dahil ang totoo, alam ng Diyos, mas maraming iba yung gumugulo sa isipan ng tao. Sa bali, tipan panunutan ken agtaytayak DJ ka panunutan. Isumako na ni Apo Diyos. Don't worry too much. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang masyadong mag-alala. Kasi pag hindi ka nag-aalala, relax yan, mga kapatid. Naka-relax ka lang. Okay? Kung anong iniisip mo, yun ang magdadala sa'yo Amen. Kaya huwag kang masyadong mag-alala. Okay? Ay, yung mga walang katabi, sabi mo na lang sa sarili mo, huwag kang masyadong mag-alala. Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang masyadong mag-alala. Gawin mo yung nararapat. Amen. We want to do something that will produce good results. Yan. Lahat ng tao ay gustong gumawa ng isang bagay na magbubunga ng magandang resulta. Di ba? Ayaw natin na yung gagawin natin ay hindi maganda yung resulta, mga kapatid. Okay? Gusto natin yung gagawin natin ay tinitiyak natin na mayroong magandang bunga ito. Sinong ganun, mga kapatid? Taas natin yung mga kamay natin. Hindi umiimik yung iba, kaya taas kamay na lang. Gusto natin na yung ginagawa natin, merong nangyayari. Pag-iinom ka ng gamot. Bakit ka inom ng gamot? Gusto mo gagaling ka. Di ba? Hindi. Kasi marami ka ng pera, kaya iinom ako ng gamot. Hindi ganon, mga kapatid. Bakit mo ginagawa yan? Gusto mo may magandang resulta, mga kapatid. Sa totoo nga, ganito ang tao Kahit walang ginagawa nga, gusto ng tao, mayroon siyang magandang resulta Dahil ang kaisipan ng tao, gusto niya lagi, may magandang nangyayari sa buhay niya. Sabi ko, yung ginagawa mo, hindi mo gagawin yan Pag alam mong mapapahamak ka hindi mo gagawin yan. Kaya nga maraming natutokso ang kaaway. Dahil akala natin, sa dulo niya ay maganda, mga kapatid. Malalaman mo na lang sa huli. Kaya akala natin, dahil ang tukso sa ating mga tao, lahat sa paningin natin ay mabuti. Pag nag-isip yan, yung sarili mo na yan, akala mo lahat ay tama at mabuti. Kaya akala mo dahil tama yan at mabuti, ang inaasahan mo yan ay magbubunga ng mabuti.
sa huli. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, may mga tama sa paningin ng tao na kanyang lalakaran, ngunit sa dulo niyaon ay kapahamakan, mga kapatid. Kaya nawa tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na lahat ng ating ginagawa, nawa, mga kapatid, hallelujah, ay maging mabunga at magresulta ng magandang bagay, mga kapatid. Alam niyo, sigurado magbubunga ng magandang bagay, sabi ng Biblia, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, kung meron tayong magagawa na magbubunga ng siguradong maganda, hallelujah, sa kinabukasan, yan ay ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya maglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ngunit, ang sangkatauhan, the humanity has a practice. Meron tayong mga taong nakasanayan na lagi nating ginagawang mga tao, mga kapatid, na kahit alam natin na walang maidudulot na maganda, even if it won't produce something good or give better result, ginagawa pa rin ng mga tao, mga kapatid. Ay, ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na gawin natin yan, mga kapatid. Ibig sabihin, ginagawa pa rin ng tao kahit walang resulta. Ibig sabihin, nagsasayang ka lang ng panahon mo. O kailangan alam mo ito, mga kapatid. Dahil maraming mga tao, akala nila may nangyayari na sa buhay nilang maganda, pero hindi nila alam nakabilanggo sila dito. O kahit pag sinabi ko ito, mga kapatid, maiisip ninyo oo nga, ginagawa mo, ginagawa natin minsan, pero wala namang nangyayaring maganda. Ibig sabihin, nag-aaksaya tayo ng panahon pag ginagawa natin ito, mga kapatid. Gusto bang malaman kung ano yun? And that is this, mga kapatid. Many people are troubled by worrying. Kahit wala namang maitulong sa kanila, mga kapatid, yun yung practice sa buhay nila. Yan yung gusto ng kaaway, mga kapatid. Kalimutan mo ang salita ng Diyos. Kalimutan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kalimutan mo na may Diyos. At hayaan mong umikot ang iyong kaisipan sa pag-aalala upang hindi mo magawa ang nararapat gawin. Na kahit wala ngang resulta di ba? Nag-aalala ka pa rin. Amen. Tamang-tama talaga ito, mga kapatid. Kaya hindi mo magawa yung dapat dahil meron kang alalahanin, mga kapatid, na gumugulo. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, wala akong balak magtagal, mga kapatid, ngayon. Kaya ang sabi niya sa Mateo 6, Matthew 6:27, sabi ng Panginoon, can any one of you by worrying
add a single hour to your life? Itong Panginoon nagtatanong ngayon. Nakikita niya masyado tayong nag-aalala. Di ba? Pag wala kang pera, wala ka lang pera. Iniisip mo palagi wala kang pera. Pag may sakit ka, ang dami mong iisipin, may sakit ako, lalala, mamamatay, mawawala na ako. Wala na. Ang daming iisipin. Bakit hindi mo isipin yung kagalingan, mga kapatid, para mag-iba naman yung itsura mo, mga kapatid? Ha? Kaya magre-reflect kung ano yung nasa tao. Iso nga kanayon ti panagdanag mo, kaya yung itsura natin nagre-reflect. Oo, wala akong pera dyan. Okay lang, pero magkakaroon ako ng pera. Ayan. Hindi yung, wala akong pera. Wala akong pera. Wala akong pera. Kayo na lang pupunta. Wala akong pera. 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 Kaya ang lungkot ng buhay mo. Amen. Oh, ito bigyan kita, mga kapatid. Ay, wala din akong pera. Pero hindi porket wala tayo, mga kapatid. Bakit hindi mo pwedeng isipin yung meron tayo? Hallelujah! Bakit hindi natin pwedeng isipin na lang, hallelujah, yung mga bagay na magpapasaya ay magbibigay ng magandang buhay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya nga, wala tayong pupuntahan eh. Noong wala tayo kay Lord, ang lungkot-lungkot na nga ng buhay natin, mga kapatid. Iinom ka pa ng alak. Ayan. Tapos magpapatugtog ka pa ng masakit, mga madamdaming awit mo. Kawawa talaga ako! Iyan ang gusto ng kaaway. Amen! Walang taong kawawa kung meron siyang mabuting Panginoon. Amen. Narinig mo ba ako? Meron tayong mabuting Panginoon. Kaya ano man ang kalagayan natin, pwedeng baguhin ng Diyos ang mga bagay-bagay. Makapangyarihan ng Panginoon Hesus Kristo. Kaya pag pumalakpak tayo, hallelujah, huwag kang pumalakpak na wala. Pumalakpak ka na meron. May kagalingan, may pagpapala, may magandang mangyayari. Hallelujah. Woo! Kaya nga sabi ni Lord, para magising na yung tao, sabi niya sa pag-aalala mo ba, nadadagdagan ba yung buhay mo yan ng oras? Kasi kung nadadagdagan, mag-alala na tayo. Magmukmuk na lang tayo sa gilid. Yan ang gusto ng kaaway sa akin last year, yung magmukha kong kawawa. Kaya kahit yung iba dito, mga kapatid, umalis na. Dahil ang gusto nila, yung bang kawawa ako, pastor, pastor. Ayaw nilang makita ko na, mga kapatid, din maging maayos eh. Ang dami kong na-discover niyan, mga kapatid. Marami akong nakitang ganyan. Yun ang pinakakawawang tao, mga kapatid. Sa kalungkutan, maraming makipaglulungkot sa'yo kahit kaaway mo makipaglungkot. Pero makikita mo ang tunay mong kakampi, mga kapatid, kung ikaw ay nakabangon at meron pa rin malungkot, yan ang kalaban, mga kapatid. Amen. Yan ang gusto ng kaaway. Yung mabilanggo ka sa sarili mong kaisipan na wala nang pwedeng mangyari. Magulo na ang lahat. May katapusan na, wala nang magagawa ang Panginoon. Yan ang ilagay ng kaaway sa isipan mo. Pero hindi yan totoo, mga kapatid.
Nandito tayo kinakausap ng Panginoon at ginigising ng Panginoon. Anak, hallelujah! Yan bang pag-alala mo? Nadadagdagan mo yung oras mo? Ang sabi ng translation, may kadugtong eh. Of course not, sabi ng translation. Sa King James Version, hinahamon niya eh. Pero sa bagong translation, pag dumating ang Panginoon ngayon, ganito yung pagkakasulat. Can you add hour by worrying? Sabi ng Panginoon, of course not. Lalo mo lang pinapalala yung sitwasyon. Amen. Sa Tagalog, mga kapatid, at alin sa inyo ang sa pagkakabalisa ay makapagdaragdag ng isang sikul sa sukat ng kanyang buhay. Mga kapatid, ti Ilocano ket si asino kada kayo, ti makapagpatidog ti biyan na, iti maysa kasiko babaen ti panagdandanag na. Pinakausap tayo ng Panginoon, mga kapatid. Dagijay na laing agdanag ditoy. Mga taong magaling mag-alala. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, nadadagdagan mo ba yung buhay mo sa pag-aalala mo? Ang totoo, hindi, mga kapatid. Kaya hindi mo nagagawa yung nagagawa mo, anak, dahil ikaw ay nabibilang doon ng pag-aalala. Kung anong sasabihin nila, kung anong sasabihin nila, kung anong sasabihin nila. Bakit hindi natin alalahanin kung anong sasabihin niya, mga kapatid, sa buhay natin ito? Makinig kayo. Maraming hindi makasunod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi nila naririnig. Naririnig nila! Pero pag nakarinig sila ng iba, mas sinusunod nila yon. Yung pakiramdam nila, yung ibang tao. Kaya natatabunan na, Pastor, hindi kami makasunod. Dahita, tisongbat. Mas maraming gumugulo sa isipan mo. Amen. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Why many have problems at hindi makalabas sa problema? Bakit may mga tao? Lahat naman nagkakaproblema eh. Pero makinig kayo, bakit may mga taong hindi makalabas sa problema nila? Bakit may mga taong stress na habang buhay, ang dali nilang may stress, mga kapatid? Bakit may mga taong discouraged and depressed? Simple. Di ba? Alam niyo, lahat naman nagkakaproblema eh. Sinong hindi, mga kapatid? Meron akong alam na hindi nagkakaproblema, yung ganyan. Kahit walang damit yun, maganda. Kahit walang tugtog yung biri ko sa kalsada. Pag ganun ka na, wala nang kain-kain, wala kang inaalala. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang baliw. Kamo, huwag kang baliw. Huwag tayong baliw. Ay, Pastor, ayaw ko ng problema. Ayun, gusto mong mawala ng problema. Ayun, gusto mong maging ganon. Walang problema yun, mga kapatid. Walang problema yun sa pera, sa kalusugan, mga kapatid. Sa dami, walang problema yun. Kahit saan matulog, walang problema. O gusto mo walang problema? O ang ganun ang pagtutunguhan mo. Kasi normal na may problema. Ang hindi normal, yung hindi na mawala sa iyo yung problema. Yan yung sinabi sa akin ng taong may masamang espiritu, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, tingnan mo ayusin muna. Ganyan magsalita ang may Diyos, mga kapatid. Dahil alam ko pag may Diyos, walang problema na hindi maaayos. Ayan, mga nakakausap nila yan. Mga iba. Sabi niya, Pastor, sabi niya sa akin, may demonyo, Sister Priscilla. Sabihin niyo kay Sister Priscilla kung sino yun. Sabihin mo kay tatay mo kung sino yun. Junalyn, Sabi niya, Pastor, hindi na maaayos,
Kaya nga magkaibang salita ng taong may Diyos at magkaiba ang taong walang Diyos na may masamang espiritu, mga kapatid. Ulitin ko, normal na magka-problema. Sa school insyong magka-problema ka doon. Lalong-lalo na doon sa magandang crush mo, ay nako, malaking problema mo. Pag hindi ka marunong mag-ayos, ang laki ng problema mo. Normal. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Sabihin mo. Hello? Sinong hindi nagkakasakit? Taas ang kamay. See? Pero tingnan ninyo, alam mo na nagkakasakit ang mga tao. Pero minsan pag may sakit ka, habang buhay ka na. Kinakausap tayo ng Panginoon ngayon, mga kapatid. Mayroon ka pang dapat gagawin. May mas mahalaga kang dapat isipin. Amen. Pero bakit may mga tao, ito yung hindi normal, may problema na hindi makalabas sa problema? Bakit? Paano? Iyon nang yun, yung iniisip nila. At pag tinulungan ka ng masamang espiritu, sabi na kausap ko yun, sabi niya, sasabihin sa'yo ng espiritu, hindi na maaayos. Kaya ang gagawin ng mga tao, pag ganun ang nasa isip nila, tinulungan sila ng masamang espiritu, pumapasok na sila sa kahit lumala na nang lumala ang kalagayan nila, mga kapatid. Dahil ang nasa isip nila, itong problemang ito ay hindi na maaayos, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Hallelujah! Ano man ang problema natin, kapatid, sa harap ng Panginoon, kayang-kayang ayusin ng Panginoong Diyos. Lahat ng karamdaman ay kayang panalingin ng Panginoon. Hallelujah! Ang wala ay pwedeng gawin ng Diyos na meron. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Siya dapat ang umiikot sa isip natin. Siya dapat ang iniisip natin. Come on, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Siya ba yung nasa isip mo? Siya ba yung nasa isip mo? Ayan. Kaya hindi makapaglingkod na yung mga tao sa Diyos. Lalo na yung mga nakagawa ng mali, hindi na sila makabalik. Alam niyo kung bakit? Ayun. Sa kanilang pag-aalala. Yung mga taong ayaw makipag-ayos, nag-aalala kasi sila. Alam niyo kung bakit? Baka mapahiya ako. Ayaw ko yun, di ba? Siyempre, ayaw ko yun. Baka mapahiya ako. Ayan, kaya ayaw nilang lumapit. Buti sana, pagpunta ko doon, tanggapin ako, paano kung ayaw nila? Yun yung tumatakbo sa isip nila. Amen. Na yan ang natural reaction ng tao Ulitin ko, kaya hindi ka magamit ng Panginoon. Iyan, hindi demonyo. Masyado nating pinagbibintangan yung demonyo minsan Palalalain niya lang. Dahil sa Biblia, mababasa natin, Lord, sabi ng Panginoon, gagamitin kita. Sabi nila, hindi nila ako papakinggan, Panginoon. Mga kapatid,
Oh, hindi nila ako papakinggan. Si Lord alam niyang lahat. Ba't ka pa niya uutusan? Kaya nga minsan mas magaling tayo kay Lord talaga eh. Pag hindi tayo magtiwala sa Diyos, ito lang yun. Iniinsulto natin ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya kayang gawin, kaya tayo yung gumagawa. Orayin tayo, mapapahiya talaga tayo. Tatawag-tawag ka kay Lord, tapos ikaw naman yung gagawa ng paraan. Ano mo lahat, isip mo, sabi ni Lord, iniinsulto mo ako. Parang sinasabi mo, hindi ko kaya. Oh. Dahil kung si Lord talaga yung umiikot sa isipan mo, mga kapatid, alam mo, hindi ka niya pababayaan. Kaya na nagka-problema kami dito noong last year, may bersikulong binigay sa akin si Lord, araw-araw kong binabasa hanggang ngayon. Hanggang ngayon, basta gumising ako mga kapatid, babasahin ko yun. Na laging pinapaalala sa akin ng Panginoon, nandyan ako lagi para sa'yo. Anong buhay mo pag alam mong nandyan sa'yo lagi ang Panginoon? Kasama ko ang Panginoon, Pastor. Ganyan. Hindi niya ako pababayaan. Yung itsura mo, napabayaan ka na eh. Nag-imbag tiyapo, palakpakan tayo tiyapo, mga kapatid. Sambahin natin ang Panginoon. Hindi mo naiintindihan na kung totoong kasama mo ang Panginoon na gumawa ng lahat, hallelujah to God. Ano man ang kalagayan mo, pwedeng baguhin ng Panginoon. Hindi lang pwede sa kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Amen, hallelujah. Ano man ang ating kalagayan, hallelujah. May tulong galing sa Diyos. Lagi kong sinasabi, I will lift up my eyes to the hills, from whence comes my help. My help comes from the Lord. Hallelujah. Lagi akong titingala sa itaas. Sa itaas nagmumula ang aking tulong. Ang tulong ay nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Kung ganyan ang ating kaisipan, meron tayong magagawang magandang bagay sa harap ng Panginoon. Amen. Ayan. Okay? Kaya yung iba, kung ano-ano nang ginagawa sa pag-aalala nila. Nagkakasala na nga sila minsan eh. Mga kapatid. Dahil mas iniingatan na nila at pinoproteksyonan nila. Ayaw ko ba ba't mahal na mahal nila yung inaalala nilang negatibo, mga kapatid. Hallelujah. Sabihin natin lahat sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Sabihin natin lahat sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Sinasaway namin ang espiritu ng pag-aalala. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Papalitan ng Diyos ng pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. All things are possible. Hallelujah. With God, all things are possible. With God, all things are possible. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng may pangangailangan, hallelujah. Pwede mo bang sabihin, all things are possible? Hallelujah. May mangyayaring maganda. Purihin ang Panginoon. Spirit of war
the name of Jesus. Spirit of doubt, hallelujah, hatred, bitterness, hallelujah, envy, I destroy you in the name of Jesus. I release the gift of faith in our lives. Maniniwala kami sa Panginoon higit sa problema. Maniniwala kami sa Panginoon higit sa nararamdaman. Maniniwala kami sa Diyos higit sa nangyayari. Maniniwala kami sa Diyos higit sa mga anumang bagay na nagbibigay ng alalahanin. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Normal lang yan. Paglabas mo dyan, may mga problema yung mga tao, hindi lang nila sinasabi. Ang pagkakaiba lang ng iba, masyado nilang iniisip lagi. Pag naglalakad sila, makikita mo na kagad. Papanam? Hindi niya magagawa yung dapat niyang gawin. Ara sa asamad ay takabay mo, papanam. Andak sa nga manggagdita likod Papanam. Saan ka pupunta? Ikaw naman sa'yo. Wala, kung saan ka na nakapunta, mga kapal, pagtingin mo, layo mo na, kandun ka na pala na. Naubos yung oras mo. Kaya sabi nila, doy, gumising ka, nadadagdagan ba yung buhay mo ng 1 oras? Sa kakaalala mo? Sige, agdanag ka pa, ya? Agdanag ka pa, eh. Handa ka nga matulungan dito pa nagdanag. Amen. They worry too much of everything and not doing what is needed. Pag may sakit ka, huwag kang umikot sa pag-aalala. Gumawa ka ng bagay sa ikagagaling mo. May sakit ako. Kainin ko na lahat. Tapos iinom ka ng gamot, gusto mong gagaling, sinong niluluko mo? Kaya dito, ayan, makinig kayong lahat Hindi ako basta-basta nananalangin dito ng may sakit. Ang sinasabi ko lagi, bago ako mananalangin, siguraduhin mo na hindi ka kakain ng bawal at gagawin ng bawal. Dahil ang Diyos, matino ang isipan ng Panginoon. Hindi ka niya tutulungan na ikaw ay pupunta sa kapahamakan mismo. Amen! Na may mga tao sa kanilang pagkakamali, ang sinisisi nila Diyos. Kasalanan mo to, Panginoon. Ano? Kaya ako, bago ko manalangin, ayan, Sister Amelita, sabi ko, huwag ka mong kakain ng bawal, ha? Okay? Kapag kakain ka ng bawal, pampalakas ng sakit mo, huwag ka na mag-pray. Nagpapakamatay ka pala, Ang Diyos matino. Ang isip niyan, maayos yan. Lord, paghalingin mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Asan ka ba? Sabi ng Panginoon. Nandoon ka naman sa pinagbabawal ko. Kasama mo naman yung mga hindi nakakatulong sa'yo. Tuhan ko nga, Marina, titulong mo, Lord, tulungan. Sabi, nasan ka ba? Ano ba yung kasama mo? Ano ba yung kinakain mo? Ano ba yung ginagawa mo? Na alam mo hindi makatulong, alam mo naman pala ako ang makatulong sa iyo. Bakit hindi mo punuin yung puso mo ng salita ng Diyos? Bakit hindi punuin yung sarili mo ng panalangin? Paggawa sa kalooban ng Panginoon. Alam mo pala, Diyos ang makatulong sa iyo
Ba't kung kani-kanino tayo naniniwala? Amen? Huwag nating palalain ang ating kalagayan. Gawin na natin yung nararapat. Ano man ang gumugulo, ano man ang problema, mga kapatid, lagi tayong lumapit sa Panginoon at hayaan natin ang Diyos, hallelujah, ang tutulong sa atin. Huwag tayong magpapadala sa negatibong bagay. Ay kapag narinig niyo yan, ang demonyo magsasalita, hindi na maayos yan. Hindi si Lord yan. Ay nung narinig ko yun, John, sabi ko, sige, bahala ka na karoon sa buhay mo. Talaga, tuwang-tuwa siya eh. Akala niya, pinayagan ko siya. Sabi ko, baka may ganun talaga yun, mga kapatid. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo, mala. Ako. Ang ibig ba nang sabihin nun dito sa Ilocos eh, okay, John. Tulungan nyo nga ako, mga taga-Ilocos. Pag sinabihan ka ba ng, bahala ka sa buhay mo pala. Ibig ba sabihin nun, okay na yun, Sister Jonalyn? Oh! Utong siya, maputik pa nga siyang mag-speakintang, mga kapatid eh. Lagi naman nag-speakintang yun eh. Oh. Tira, tawang-tawang. Sabi ko sa isip. Tuwang-tuwa siya na hindi na maayos. Hindi ka maligtas. Amen. Pag may galit ka sa puso mo, mag-ingat ka, hindi ka maligtas. Magbasa kayo ng Biblia. Hindi pwede ang galit ay manahan sa puso natin. Ang sabi ng Panginoon, pwedeng magalit, pero huwag mong patagalin. Hindi bawal magalit. Ako, lagi akong galit sa masamang espiritu pag naramdaman ko yan. Ibang itsura ko, mga kapatid. Basta nakaramdam na ako niyan, ibang itsura ko. Oh. Ang Diyos laging galit sa masamang espiritu, mga kapatid. Sa kasamaan, galit ang Diyos. Sa tao, pwede kang magalit, pero sabi ng Panginoon, saglit lang. Okay, pag may galit ka, nako, delikado yan. Delikado yan. Naaawa ko dun sa mga tinuruan na magalit eh. Sister Jonalyn, nakakaawa sila. Sinurusuruan ni nga makaungot kada tayo. Ay, kakaasid ah. Yun ay kapangyarihan ng pangkukulam yun. Wala namang ginagawa sa iyong tao. Magalit ka kaya no? Ikaw naman, magagalit ako. Galit ako sa iyo. Galit ako sa iyo. Kahit walang dahilan. Hindi nila alam pag nadatnan sila ng kamatayan at pagbabalik ng Panginoon kung ano man ang mauna doon, wala kang kaligtasan dahil ang tao merong galit sa puso para kang nakapatay, sabi ng Panginoon. Ikaw ay sinungaling na nagmamahal sa Diyos. Sinasabi mo, sinungaling yan pag ikaw ay galit. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos, galit ka, sinungaling ka, para kang nakapatay, sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, mga kapatid. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin. Ang daming pwedeng isipin. Amen? Galit ka doon sa tao, baka mamaya kailangan mo pala yun. Mamaya, pag kailangan mo ng tulong, nandoon yung tao, pag di mo, nakakahiya! Lalo na pag sinisiraan mo. Nakita ka niya, kailangan mo ng tulong, pag gising mo, Brother Rolly. Nag-cross ka pa yan. Nakakahiya. At saka pag may galit ka, hindi mo mahaharap yung mga tao ng maayos. Hindi maayos ang itsura mo pag may galit ka. Ayaw mo pang humarap ng maayos. At saka ang tao, pag galit, minsan pinapakita pa niyang galit siya kamo. Pinapahalata niya. Mga kapatid, hindi yan maganda pag pumasok tayo sa kapilya, mga kapatid, ha? Sabihin mo sa katabi mo, wag ganon. Sabihin mo sa sarili mo, hindi tayo ganon.
Sabi nga ng Panginoon, tingnan ninyo, bago kayo mag-alay, kung meron kayong kagalit, puntahan nyo muna. Hindi pwedeng Jesus tayo dito. Panginoon tayo. Ang nagmamando sa atin ay galit at sama ng loob. Hindi yan po pwede, mga kapatid. Hindi yan po pwede. Sayang lang. Ang sabi ng Panginoon, huwag mo munang ibigay yung iaalay mo. Awan silbi na. See? Ganun kahalaga sa Panginoon ang maayos na puso, mga kapatid. Kaya nga pag devotion pa lang, magpaayos na tayo ng puso. Kaya tayo may devotion. Amen. Alisin natin, kasama na doon sa galit yung pag-aalala. Kaya hindi makagalaw yung iba sa pag-aalala. Brother Joseph, ado ti pagdandanagan, isungahang maaramid, ti dapat nga aramidan. Hindi magawa yung dapat gawin kasi yan, tanggalin nyo na yan. Tanggalin nyo na yan. Mga gamin, pastor, pag sumunod ako sa iyo, hindi na nila ako kabati. Sino ba talaga? Saan ka ba talaga? Nag-church ka dito? Mga kapatid, hindi pa pwede. Pastor, di. Ano ba talagang alalahanin mo? Ganito na lang gawin mo. Tanggalin mo yang alalahanin mo at ilagay mo sa isip at puso mo ang salita ng Diyos. At ang Diyos, hayaan mo yung mga taong mag-isip sa iyo ng masama, mga kapatid. Ang mahalaga sa harap ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay maayos tayo, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Praise God. Alas 10 pa lang. Make sure, mga kapatid, make sure that we do the right thing. Doon pa lang sa pag-aalala mo, wala ka nang ginagawang mabuti. Iba yung concern sa pag-aalala. Magkaiba yun. Magkaiba. Nagdala kaya siya ng baon, iba yun. Iba naman yun. Concern ka pag gano'n. Nadala niya kaya na concern niya. Iba yung pag-aalala, mga kapatid. Dito sa teksto natin, mga kapatid, makikita natin ang Panginoong Jesus ay pumasok sa isang bahay. Pumasok sa isang tahanan. Amen. Ating nabasa at narinig na nung pumasok doon ang Panginoon, nasa loob si Martha, nandoon sa loob si Mary. Siyempre, natural yun na pag may bisita, pinapaupo, mga kapatid. Hallelujah. At nung nandoon ang Panginoon, sabi ng Biblia, si Mary ay nandoon sa paanan ni Jesus Christ. Nakikinig. Samantalang si Martha, siguro naghahanda ng merinda kung ano-anong ginagawa niya, mga kapatid. Nag-ano ng sahig, ang dami niyang ginagawa, mga kapatid. Yung isa nag-iigib, mga kapatid, yung isa nag-kick-in. Hindi na niya alam yung gagawin niya. Pagod na siya! Dami niyang ginagawa, mga, para sa Panginoon. Nandito ang Panginoon, para sa Panginoon, para sa Panginoon, para sa Panginoon. Kailangan, para sa Panginoon. Kung saan napapansin niya, mga kapatid. Ayan, tingnan ninyo. Sa pag-aalala mo, hindi ka makapag-isip ng maayos at tama. Ulitin ko. Makinig kayo sa salita ng Panginoon. Sa pag-aalala mo, hindi ka na makapag-isip na tama ang gagawin. Sabi niya, nakita niya yung dalawa. Sabi, nagmamaritisan lang yata tong dalawa na ito. Wala na.
Nagkukwentuhan sila samantala ako. Pagod na ako. Ang dami kong ginagawa. Hallelujah. Sabi, tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo. Sa pag-aalala mo, hindi mo na magagawa yung tama at maayos. Sabi niya, Lord! Sabi, Lord! Ang dami kong ginagawa dito! O kaya may mga taong hindi pinagpapala, sinusungbat kasi nila eh. Ay minsan yung ibang yabang nila, gano'n, sila kayabang. Ang dami kong ginawa eh. Kung wala ako dito talagang walang mapupuntahan tong gawain na ito eh. Ganun ba? Kaya lahat, aawayin nila eh. Aawayin nila. Lahat, kapatiran, di ba John? Aawayin kayo eh. Ako, asawa ni pastor, lahat, pati anak ni pastor, sinisigawan. Kasi nga, paano gagana yung utak mo kung puro ka pag-aalala? Sana wala nang ganun dito, ha? Siya naman nang mas mataas, sabi, Lord! Lord! Utusan mo ka. Kaya hindi dinidinig ng Panginoon yung panalangin natin, hindi natin alam yung ginagawa natin. Lord, Lord, utusan mo nga si Mary. Ba't di mo na lang inano si Mary na lang, di ba? Mary, kunan ako tingnan mo, yan ang nagagawa ng pag-aalala. Nakakalimutan mo na yung pagka-Panginoon ng Panginoon sa iyong pag-aalala. Malipatan mo, makakalimutan mo na yung pagka-Panginoon ni Jesus sa iyong pag-aalala. Na akala mo ikaw yung may control. Kahit bahay mo yan, hindi ikaw ang may control. Ang Panginoon, kahit saan sa pumunta, ang Panginoon ay Panginoon. Itrato natin siya, Panginoon, sa buhay natin. Si Martha sa kanyang pag-aalala, hindi talaga gagana yung isip mo ng maayos sa pag-aalala. Nakalimutan na niyang Panginoon, Panginoon. Lord Jesus. Lord Jesus ka pa. Utusan mo nga si Mary. Natulungan ako. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, Martha, ayan yung title natin. Don't worry too much. Kaya wala kang nasusunod, Martha eh. Wala kang naririnig na salita ng Panginoon. Ang sabi niya, ginagawa ni Mary yung mas mahalaga. Pinili niya. At hindi yun mawawala sa kanya. Amen. Kaya, let us make sure, mga kapatid, na ang ginagawa natin ay gusto ng Panginoong Hesukristo. Amen. Uulitin ko, siguraduhin natin na yung ginagawa natin. Huwag ikaw ang magsabi, kaya gusto ni Lord itong ginagawa ko. Huwag ikaw ang magsabi, huwag ikaw mag-evaluate. Anong alam mo? O di, yun na nga, hindi na siya yung Panginoon. Ikaw na. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Siguraduhin natin. Dahil kung gusto ng Panginoon yung ginagawa ni Martha. Sabi, Mary, anong ginagawa mo dito?
Kung gusto ni Lord yung ginagawa ni Martha, meron yung ginagawa mo dito. Ayan. Gusto ko yung ginagawa ni Martha, tulungan mo siya. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Siguraduhin ninyo na yan ay gusto ng Panginoon. Hindi tayo sasamahan ng Diyos. Pag ikaw lang ang may gusto ng ginagawa mo, nagpapagod lang tayo mga kapatid. Amen. Kaya ang una natin gagawin, para masigurado natin gusto ng Panginoon yung ginagawa natin. Ayan. Gusto niyo ba? Gusto ng Panginoon yung ginagawa mo, Brother Joseph? Number 1, isulat mo. Makinig tayo sa Panginoon. Paano ka makakasunod sa Panginoon? Wala ka namang alam na utos niya. Basta ang Panginoon nasa isip natin, Pastor. Ay, Jesus. Yun na yun. Kailangan ng pagsunod. Pero bago mo masunod, kailangan alam mo yung pinag-uutos ng Panginoon. Ha? Amen. Okay? Makinig. Alamin natin kung ano ang gusto ng Panginoon. Alamin natin. Huwag yung ipipilit natin kagaya ni Martha yung gusto natin sa Panginoon. Hindi mo siya kilala pag ganun ka, mga kapatid. Hindi mo siya kilala. Kung kailangan mo ng tulong ng Panginoon, kailangan mo siyang ma-please. At para ma-please mo siya, kailangan mo gumawa na gusto niya. At kailangan bago ka makagawa, kailangan may pananampalataya ka. At para lalo mo siyang ma-please, kailangan ang ginagawa mo ay naaayon sa kanyang salita. Yan, pinatras ko lang. Okay, kailangan mong makinig ng salita niya. Kailangan mong manampalataya. Kailangan mong sundin. At pag na-please mo ang Panginoon, ayan, hindi mo na kailangan ba siyang pilit-pilitin sa pangangailangan mo. Siya na yung gagawa sa buhay mo pag na-please mo ang Panginoon. Tayo mali Ang ginagawa natin, pinipilit na natin sa Kanya kung ano yung gusto natin. Sinong naglingkod? Si Lord na yung naglingkod sa atin. Sister Priscilla, mali yun. Sister Amelita, dinggam na ito yan. Timasapol mo. May ayon ni Apo Diyos. Amin nga problema. Ayusin niya. Sandali, may mga matampuhin dito mga kapatid. O lahat na mga kapatid. May mga nagtampo I-please natin ang Panginoon. Kung ginagawa natin yung gusto niya, tayo na nanampalataya at nakakasunod sa salita niya, mapiplease mo ang Panginoon. At pag na-please mo ang Panginoon, hindi mo na siya kailangan pang kulit-kulitin. Mas alam ng Panginoon ang pangangailangan mo at mas alam niya kung paano niya ito gagawin sa buhay natin. Purihin ang pangalan ng Panginoon Yesu Cristo. Gawin ang gusto ng Panginoon. Sabi ng Biblia mga kapatid sa Matthew 7:21-23. Makinig kayong lahat. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon. Sister Veronica. Narinig niyo yan? Hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig niyo yan? Basta, Panginoon, Pastor, si Lord nagsabi.
Yang nakakatakot, mga kapatid, lahat ng relihiyon kilala si Jesus Christ na Panginoon. Pero yung iba, hindi siya nirespeto bilang Panginoon. Pero kilala nila si Jesus Christ. Sabi ko, lahat ng relihiyon. At karamihan sa kinarami-rami ng relihiyon, mas maraming relihiyon, si Jesus ay Panginoon sa kanila. Kaya lahat ng relihiyon ay pwedeng mabanggit itong pangalan ng Panginoon na ito. Pero ito ang nakakalungkot, sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Alam niyo kung sino lang makakapasok sa langit? Makinig kayo. Sabi ko kanina, mahalaga na gawin natin ang kagustuhan ng Panginoon. Tingnan ninyo kung sinong papasok sa langit. But he who does the will of my Father in heaven. Ang makakapasok lang sa langit ay yung gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Naalala natin si Marta, di ba? Gawa ng gawa. Gawa ng gawa. Hindi pala nakaka-please kay Lord yung ginagawa niya. Kaya mag-iingat tayo. Merong ganyang espiritu noon. At may nararamdaman pa ako dito. Hindi sila susunod, gagawa na lang sila ng iba. Para kanwari, nakasunod sila. Alisin nyo na yan. May panapagawa, hindi gagawin. Kaya ang gagawin, iba na lang yung gagawin para kanwari at least makakalimutan ni Pastor dahil gumawa ako ng iba. Kaya tingnan mo ang buhay ninyo. Tingnan nyo yung madaling maloko ng demonyo. Tingnan nyo yung madaling maapektuhan ng masamang espiritu. Siyempre, yung hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos. Dahil pag ikaw ay gumagawa sa kalooban ng Diyos, hindi pwede na ikaw ay pabayaan ng Panginoon at hindi pwedeng maapektuhan ka ng sino pa kahit magsama-sama na yan sa mga espiritu na yan. Simple lang. Hindi ka sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Tapos nagtataka tayo, ba't galit ang pakiramdam ko? Ba't galit na galit ako kay pastor pag nakikita ko siya? Umiiwas ako. Kaya naakaran ka gaminan. No, makinig kayo ha. Naakaran kayo gaminan ti espiritu nga sa bali. Tapos yung mga kaaway nyo, hindi naman kayo galit sa kanila. Kay pastor, galit na galit kayo. Yun yung espiritu. Kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, walang espiritong papasok sa iyo na ganon. Amen. Ay ang goal natin, kaya tayo dumadalo, kaya tayo nakikinig, kaya tayo nananalangin, kaya tayo nagpapatuloy, ay para maligtas tayo, at para maligtas ang gawin natin, ay gawin natin ang kalooban ng Diyos. Pero paano natin magagawa kalooban ng Diyos kung wala tayong bukas na puso at pagtanggap at tunay na pagsunod? Wala kayong lakas ng loob pag nakikita ko kayo, pag tumayo, pagkaharap ko. May kinausap ako dito, sabi ko, bakit parang takot na takot ka? Anong nangyari siya? Wala, pastor. Pero yung itsura niya, takot na takot. Walang kapayapaan. Pag hindi ka nakakasunod sa Panginoon, hindi mo pwedeng itago mo sa hindi, okay lang ako. Nakikita yan, walang kapayapaan. Amen. Walang kapayapaan. Kaya ang goal natin, mga kapatid, hallelujah, ang pinakamaganda, ma-please ang Panginoon. Paano siya ma-please? Gawin natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. We need to do the will of God.
At pag gagawin mo yung kalooban ng Diyos, ituloy natin yung pagbabasa natin, mga kapatid. Many will I say in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Yung iba, hindi pa nila nagagawa ito eh. And then I will declare to them, sabi ng Panginoon, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Yung mga nagpapalayas ng demonyo, nagpe-perform ng miracle sa pangalan ng Panginoon, hindi pa nga makapasok eh. Kaya mali naman pag sasabihin mo, ay, wag na lang pala, wag ka na magmilagro sa buhay ko, Panginoon. Hindi pala ako, hindi, mali yun. Mali yun. Mali yun. Di kung naglilingkod ka sa Diyos, di lalong na mayroong milagro sa buhay mo. Lalo dapat. Pag nasa tamang pagtuturo ka, lalo dapat may milagro sa buhay mo. Pag ikaw ay nakakalugod sa Panginoon, lalo dapat may milagro sa buhay, mga kapatid. Pero wag yun ang basihan, sabi ng Panginoon. Ikaw ba'y gumagawa ayon sa kalooban ng Panginoon? Kaya nga dito maririnig nyo yung pinapatigil, JB. Ituloy mo pa. Kaya dito pinapatigil yung mga hindi kalooban ng Diyos. Dahil hindi kayo matulungan ng Panginoon at aatakihin lang kayo ng kaaway. Sino-sino tumat isurutan nyo? Awanan! Pag kinausap nila kayo tungkol sa Biblia, biruin nyo rin sila. Bakit kailan ka pa nag-Bible school ko na? Kailan ka pa tinawag ng Panginoon? At naiintindihan mo yan. Natutuwa ako sa mga taong ganyan pagkaharap nila. Dito ko na-encounter yan, mga kapatid. Pagkatapos ko daw magturo, sabi niya sa akin, susunod naman, ako naman magturo sa iyo, pastor. 2 beses kong narinig yan. Sige ako. Yung isa, mas matindi, sabi niya, pagkatapos mo magturo, pastor, magdebate tayo. Sabi ko, very good to. Kaya paano mo magagawa yung kalooban ng Diyos kung walang magtuturo sa atin ng kalooban ng Diyos? Debatehin tumat. Naalala ko yung bisita noon ni Jomar, dala-dala niya dito noon, yung may magandang sasakyan, naalala niya? Sabi niya, sige, sabihin mo kay pastor, magturo siya. Pero pagkatapos siya magturo, ako magtuturo din. Sinubukan ko, Billy, pumunta ako. Isang beses lang. Dati daw siyang Katoliko. Sabi ko, dati din akong Katoliko. Pero nung nakikita daw niya, nakikita niya yung nangyayari sa Katoliko at sa Biblia, sabi niya, ibang-iba, mali, sabi niya. Ang ginagawa ko, pastor, sabi niya, hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako nagsisimba. Sabi niya, hindi na ako naniniwala sa mga yan. Galing. Siya na lang ang nag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, mag-isa. Minsan nag-attend dito yun. 2 beses yata Nung una siya lang, pangalawa kasama niya yung asawa niya. Ang ganda ng sasakyan nila noon. Magturo daw ako sa bahay nila. Pagkatapos kong magturo, siya naman daw, tuturuan niya ako, mga kapatid. Natatawa ako sa mga ganun, mga kapatid, no? Alam mo, kahit marunong ka, sa totoo lang, kahit marunong ka, huwag mayabang, mga kapatid. Dahil doon pa lang, hindi ka nasasamahan ng Diyos. Kahit ikaw pinakamagaling na karpentero dyan, sige, hali kayo, tuturuan ko kayo. Tawagin mo lahat ng karpentero, tuturuan ko kayo.
Hindi maganda yun. Maganda lalapit sila sa'yo, John, pwede ba turuan mo kami? Pastor, turuan mo ako, tapos pagkatapos mo akong turuan kita. Sabi ko, unang-una, hindi ko kailangan ng pastor na katulad mo. Dahil ang pastor ay binibigay ng Diyos, mga kapatid. Huwag kayo magpapaligaw. Hello, mga kapatid. Huwag yung pag nasalubong kayo dyan na mukhang marunong, maraming pera, maraming sasakyan, sila na yung lingkod ng Panginoon. Sabi ko, sa isip ko, hindi ko kailangan. Meron akong dating pastor. At pwede ko namang i-text at tawagan. Noon, mga kapatid. Lalo na nung buhay pa. Hello, mga kapatid. Patay na yata sila ngayon lahat eh. Yata Yung iba na alam ko, patay na talaga. Hindi pumunta ako dyan, pinagbigyan ko mabait din naman tayo konti. Sister Regina, pumunta ka. Kami ni Jowa. Di nagturo ako din kilala nyo naman yung pagtuturo ko. Ginawa ko lang yung pagtuturo ko. Di pa kita gusto magturo. Hinihintay ko sabi niya, magturo daw siya Hindi naman siya nagturo. At alam ko, iba yung lunok niya. Lumulunok-lunok siya Napasubo ako dito ko Alam niyo, kung may mga tao minsan ayaw nilang maglingkod sa Panginoon, ito ang totoo. Ayaw nilang sumunod sa gusto ng Diyos. Kaya mga nagsasabi na, si ganito, ayaw ko doon. Di gasjay, mainit, masikip. Ang dami nilang sinasabi. Alam niyo ang totoo? Pag narinig nila yung pagtuturo ng salita ng Panginoon, ang totoo, ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang gusto lang nilang mangyari, makinig na, ang gusto lang nilang mangyari ay gawin ng Diyos yung gusto nilang gawin ng Panginoon sa buhay nila. Mali yun. Mali yun. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para gawin ng Diyos yung gusto natin, mga kapatid. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, hallelujah, dahil gagawin dapat ng Panginoon yung mas maganda na gagawin niya higit sa naiisip natin, mga kapatid. At kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, gusto natin maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Pag nagawa natin yung kalooban niya, mapapaluguran natin ang Diyos. At pag napaluguran natin ang Diyos, Diyos na mismo ang magpapala sa buhay natin. Kahit hindi na natin hilingin sa kabutihan ng Diyos. Pag siya'y na-praise natin, pagpapalain tayo ng puso ng mabuting Ama na nasa langit na kapatid. Shall we say praise the Lord? Pero bago natin magawa ang kalooban ng Diyos, kailangan malaman natin ang kalooban ng Diyos. Naulit ko, bago mo magawa ang kalooban ng Diyos, kailangan mo munang marinig ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya kagaya ni Mary, sabi ni Lord kay Martha, Martha, mas ginagawa ni Mary yung mas mahalaga na hindi mawawala sa kanya. Yung sa harap ko ay nakikinig siya. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa ating pagtatapos, tulungan tayo ng Panginoon. Kapag alam mo na pupunta ang Panginoon sa iyong harapan, kapag alam mo na pupunta ang Panginoon sa iyong tahanan, o haharap sa iyo ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Don't get busy on many things, mga kapatid. Dadating ang Panginoon, natatalikuran mo na siya, nandoon ang Panginoon.
Kung ano-anong ginagawa mo, pero muna ng Panginoon, bili ikaw muna ng Panginoon, i-promote muna natin. Meron tayong bagong Panginoon, mga kapatid. Ilustrasyon na Panginoon. Dumating yung Panginoon. Sorry, Panginoon, sorry. Baka mo, di pa kita pinapapasok eh. Pumasok ka na kaagad eh. Bahay ko to eh. Di ba? Ganun tayo, di ba? Minsan, hindi pumapasok ang Panginoon sa bahay natin. Bakit siya papasok? Hindi naman bukas yung pintuan sa Kanya. Hello? Bakit siya papasok sa tahanan na hindi siya welcome? Gusto mong papasok ang Panginoon sa bahay ninyo? Kailangan welcome siya. Ayan, Panginoon. Welcome ka na, Panginoon. Buka, Panginoon. Alam mo na pumunta ang Panginoon sa inyo. Tapos, buka, Panginoon, tinalikuran mo na siya. At dinadaan-daanan mo na lang siya, mga kapatid. Alam mo, nandiyan siya. Alam niyo ang dapat. Pag alam mo na pupunta sa inyo ang Panginoon at ikaw ang bibisitahin ng Panginoon, dahil ito dapat ang gawin natin. Pay attention! Pay attention to Jesus! Pag pumunta ang Panginoon, hindi yung ganito, hindi yung ganyan, hindi yung ganito ang mahalaga. Ang Panginoon dapat, hallelujah, ang pinakamahalaga. Thank you, Panginoon. Tapos gusto natin, pag isang tawag natin, papakinggan tayo ng Panginoon, mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Pag alam mo na haharap sa iyo ang Panginoon, pay attention to Jesus. Listen to Him. May gagawin ang Panginoon. May sasabihin ng Panginoon. At yung sasabihin niya, alam ninyo, mangyayari. Yung sasabihin niya, kaya makinig ka. Para alam mo yung gagawin mo. Pay attention to Jesus. Kaya mag-ingat kayo. Yung mga taong nakikinig sa Panginoon, mag-ingat kayo. Yung mga Mary na nakikinig, mga kapatid, mag-ingat kayo. Alam niyo kung bakit? Merong Marta na iisturbuhin kayo sa inyong pakikinig sa Panginoon. Hallelujah. Gusto kayong isturbuhin. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Hallelujah. Pag nariyan ng Panginoon, wala nang pinakamahalaga. Hindi ang karamdaman mo ang pinakamahalaga. Hindi ang problema mo ang pinakamahalaga. Hindi na yung anak mo ang pinakamahalaga. Hindi na yung sarili mo ang pinakamahalaga. Pag nandyan ng Panginoon, mga kapatid, pay attention to Jesus! Naakala ni Marta siya lang yung busy. Alam niyo, mga kapatid, habang tumatayo tayong lahat, alam niyo ang totoo, mga kapatid, hindi lang si Marta yung busy. Alam niyo kung bakit? Kahit si Mary ay busy din na nakikinig at nakatingin sa Panginoon. Hallelujah! Hindi lang si Marta yung busy na gawa ng gawa. Busy din si Mary na nakikinig sa ating Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah, kapatid. Huwag tayong magpapagulo. Hallelujah. Sabi ni Lord, don't be distracted about many things. Hallelujah. Mag-focus tayo sa Panginoon. Hallelujah. Makinig tayo sa Panginoon. Hallelujah. Makinig tayo sa Panginoon. Bago man tayo gumawa ng ano pa mang mga bagay, let us focus ourselves to Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. At sabi mo, Lord, sige, magsalita ka. Sige, kausapin mo ako, Lord. Hindi kita kukontrahin. Hindi kita aamalahin. Sige, Panginoon, kailangan ko yan. Kailangan mo yung salita mo upang magampanan ko ang kalooban mo. Hallelujah! Makinig kayo, mga kapatid. Meron sa Biblia
Meron sa Biblia, sila Cornelius at yung pamilya niya, hindi pa sila nabaptize in Jesus' name. Wala pa silang Bible study, wala pa silang church fellowship. Pero nung pumunta doon si Apostol Pedro, mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng Biblia, nung habang nangangaral si Pedro at nakikinig, hallelujah, sila Cornelius, nasa kalagitnaan pa lang ng pangangaral, ang banal na Espiritu ay pumasok na sa puso ni Cornelio. Ang kailangan mo lang, pay attention to Jesus. Buksan mo yung puso mo. Hallelujah! I feel the Holy Ghost. Hallelujah! Hallelujah! Papasokin mo sa lipat ng Panginoon. Hindi, huwag ka magpa-distract. Hayaan mo yung katabi mo. Hayaan mo yung nangyayari. Hayaan mo yung nararamdaman mo. Hallelujah! I want to see Jesus. I want to hear Jesus. Hallelujah! Hallelujah! About sa Lord, I am here. Hallelujah! Alam mo ba kung sinong nandito, mga kapatid? Hallelujah! Alam mo ba kung sino nandito? Hallelujah! Focus, hallelujah! Focus to Jesus. Focus to the Holy Ghost. Hallelujah! Focus to the Word of God. Sige, mga kapatid. Hallelujah! In the name of Jesus. Sige, Sister Ana, alisin mo yung mga nanggugulo sa isip mo at hayaan mong makita si Jesus na gumagawa sa buhay mo sa pangalan ni Jesus. Come on, hallelujah. I hear you, Jesus. Hallelujah. I hear you, Lord. I hear you, Master. Hallelujah. What you say you will do. Purihin ka, Panginoon. Ayan, hallelujah. Pag nakita mo ang Panginoon, pag nakapokus ka, at pag naramdaman mo ang banal na Espiritu, makakalimutan mo yung sarili mo, makakalimutan mo yung problema mo, makakalimutan mo yung mga bagay-bagay, at mangyayari, hallelujah, mangyayari ang magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo, hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah to God. Hallelujah to God. Glorify the name of Jesus.